ito ay malaking bagay na binigay ng gobyerno, lalo sa flood control, lalo ng panahon ni Gloria. Sana po kayo ay namumuno at naglilingkod para gaya sa akin, hindi kayo sasawa na dumandaan at dumay dito sa aming barangay para masubaybayan natin yung mga problema tungkol doon sa flood control at mga kalamidad. Ginagamit din ang mga evacuation centers sa iba't ibang okasyon kung walang kalamidad. Isa na rin itong paraan para sa pangangalaga o maintenance sa lugar. Ginagamit namin sa mga kooperatiba ng barangay. Tapos yung mga bata, halimbawa, kung may sakuna doon sa eskwelahan nila, dito sila pumapasok sa evacuation center. Dito sila nag-aaral. Sana po alagaan po natin itong project na ito dahil talagang hindi lang ito, although napunduhan ito ng Japan Bank for International Cooperation, gamit din ang pondo na, siyempre gamit din ang pondo ng Pilipino dito. Sa tulong ng ating mahal na Pangulo, talagang naituloy itong project na ito. Matagal na inanod, pero sa kanyang administration, talagang naigawa natin ito. At matapos ang pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991, madalas nang bahain ang lalawigan ng Pampanga dahil sa kapal ng lahar na tumabon sa mga ilog nito. Higit pang naapektuhan ng pagbaha ang mga bayang mababa ang lokasyon. Kaya't puspusan din ang tanggapan ng Cluster 2 Major Flood Control and Drainage Project ng DPWH para bigyan ito ng pangmatagalang solusyon. meron sa Pampanga kung ginagawa under my cluster din sa Major Flood Control Cluster 2, yung Pump 3 Pinatubo Hazard Urgent Mitigation Project. Isa ring maproblemang area ron. Yung problema doon, yung mga ilog nag-interlink na dahil sa lahar. Nagbabaw na yung ibang kuha, nagsama-sama na sila. So, ang nangyari, nagkaroon ng mga stagnant waters like Guagua, Lubao, Sasmuan. Kaya ang ginagawa namin ngayon doon sa under the JICA program, sa utos ng ating mahal na Pangulo, i-ready rin yung mga sections na yun para ma-delineate ng individual river facilities yung areas na yun para mag-independent function sila. Sa ngayon kasi nag-interlink at talagang may problema sa flooding. Pag yun, nabigyan natin ng passageway papunta sa Pampanga Bay, lahat yun, nakikita natin itong area na to, isa ito sa magiging economic hub ng Pampanga. Nakita mo yun? Ramdam ng lahat ang init ng panahon ngayong summer. At sa mga ganitong panahon, laging sumasabay ang El Nino phenomenon. Ano ba itong El Nino at ang mga epekto nito, lalo na sa kalusugan, kapaligiran at higit sa lahat sa agrikultura? Narito ang aming special report. Mayo na, bagamat pabugso-bugso ang pagbuhos ng maikling ulan, ramdam na ramdam pa rin ang init sa bawat araw na dumadaan. Ayon sa Pag-asa, mas tatagal pa ng 2 hanggang 3 buwan ang init dahil sa epekto ng El Nino. Dahil sa sobrang pag-init ng panahon, malaki ang naging epekto nito sa iba't ibang sektor ng ating ekonomiya. Malaki ang pinsalang idinulot nito sa sektor ng enerhiya, likas yaman, agrikultura, maging sa kalusugan. Ang supply ng tubig ang unang naapektuhan tuwing may El Nino. Karugtong nito ang sunod-sunod pang problema tulad ng kakulangan sa supply ng kuryente dahil sa kapos ang tubig na naisusupply sa mga hydropower plants na pangunahing pinagkukunan ng elektrisidad. Ang impact ng El Nino sa atin, nabawasan yung ating capacity to generate electricity using hydropower plants, and then magkakaroon ng impact doon sa ating power generation cost
dahil gagamitin natin yung mga fuel, ng mga planta na gumagamit ng fuel na ating binabayaran. So sa presyo ng kuryente, sa gastos natin sa paggawa ng kuryente. Bagamat matindi ang nakapipinsalang epekto ng El Nino, agad naman ang pagtugon ng ating pamahalaan dito. Patuloy ang ugnayan ng gobyerno sa mga private power providers at pagkuha ng kuryente sa iba't ibang alternatibong maaaring panggalingan tulad ng coal, oil, geothermal, wind at solar energy. Payo ng Department of Environment and Natural Resources pati ng Department of Energy, magtipid ng tubig at kuryente di lamang sa panahon ng El Nino. Kung nangyayari sa atin ngayon, masusolusyon na po natin to kung sama-sama po tayong i-address. Hindi lamang po ang gobyerno ang dapat magbigay ng solution, pati na rin po yung sa ating side bilang mga consumers, magkaroon din tayo ng gagawin para hindi natin masyado ma-stretch o ma-use up yung ating resources.